Tapos yung camera resolution. Camera. Tapos yung ating wifi. Dati walang wifi yan. May wifi na. Yun naman yan. Pero napansin ko lang in terms of cellphone, Nagloloko lang tayo eh. wala siyang major. May voice, pero ayun ang hindi. Pagkapalit ko, dahil na may promo dun sa service provider na free Sa mga plan. Ano yan na. Wala pa akong major. Kahit nga yung, sabi nga ni Mark Zuckerberg, friend ko, inunan niya yung iPhone wala raw ginagawa ng bagong yung iPhone. So yun lang nabigay kong inputs doon. Sa kanya. Hindi ka ba nang inputs mo? Parang Mark. Pero question ko is, bakit ba ang Pinoy or ilan sa mga kababayan natin mahilig talaga sa latest? I think ako, ang iniisip ko, kapag sinasabi natin bagong teknolohiya, it doesn't necessarily mean yung cellphone. I don't know. Isip ko, like, kailangan natin matuto, for example, ng AI, ng ChatGPT. Sino dito nag-ChatGPT? Ako, Layo ng Ano yun? Ano yung mga tinatanong mo sa ChatGPT? Who is Alex Caldera? pwede ba sa Google yun eh? Yun yung I don't know him. yung nagtala sa social media yung ChatGPT, tinatanong mo yung Ano siyang AI technology na dinevelop, OpenAI, ni Sam Altman. Tapos ito nagbago talaga for me ng everyday life. Yes. Kasi sobrang laki ng tulong niya sa life ko. I'll give you an example. Kunyari, mag-travel ako. Punta ako ng Italy. Okay, February 28 hanggang March 17, I'm going to Italy. I-input ko yung mga location. What is the weather at ano ang dapat kong dalhin na damit. Yung lalabas sa ChatGPT. Okay, February 28, the weather in Puglia, Italy is rainy. Bring up. So, pag marunong ka mag-prompt ng tama, makakatulong talaga sa buhay mo. Yung pang-prompt yun, yung tamang pagtanong ng ChatGPT. Kahit anything other than, kunyari, ano yung bago ako pumasok today, nilagay ko, what is the relevant news in the Philippines and in Southeast Asia? Bigyan mo ako ng summary. Para hindi ko na kailangan mag-click ng sobrang daming links. Yung mga highlights nila. So for me, yun yung importansya ng bagong teknolohiya at bakit dapat lahat tayo, hindi lang kabataan. Google Map, yan para sa akin pinakaisa sa mga magandang technology na kasi dati kung walang ganyan, diba, wala pa driver ka, so lagi mo lang dito. So, natanong ka, saan yung papunta doon, saan yung papunta dito. Katulad ako, may driver ako na hindi siya nag-wave. Alam niya pa rin yung kung anong daanan niya. So, minsan, imbis na yung shortcut, na alam niyang shortcut, mas malayo pa kasi, mas malayo pa dito, tapos minsan isarado. Pagka nandun ka sa technology na maps or Waze, alam mo yung mga daanan kung sarado, kung saan yung hindi traffic. May police. Yes, na hindi alam ng driver na umaasa lang sa knowledge niya ng buong lugar. Alam niya lang yung mga eskinita. So, Yung QR code. yeah. Head northeast on I-395 North. Ilangkan lang. Lahat ng mention natin. So, This route avoids a slowdown on I-295 South. You're on the fastest route. You should reach your destination by 1808. na natin dito is yung disruptive type of technology. AI, for example. Yes. Major na elevation from one technology to the next. Waze, Google Maps, and so forth. So, ito yung mga Are you answering here? I'm not answering anything. Oh, I can't. Wait, ano yan? What was that? What are you doing, Val? Hey, did you hit my back? What the fuck, man? Did you hit my rear? Did you hit my trailer? Yeah, it's a yes or no question. Hey, pal. Hey, give me your number. Hey, this is a fucking hit and run right here.